Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Martes, ika-25 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at meron po tayong breaking news. Ito mga kababayan, si former presidential spokesperson Harry Roque ay naaresto po dyan po sa kanyang tinitirahan at siya po ngayon ay hawak-hawak po ng mga otoridad dyan po sa Schiphol Airport, dyan po sa Amsterdam, Netherlands. Ayan mga kababayan, according to a source, ito pong si Harry Roque has been arrested doon po sa kanyang residence and is now being held at Schiphol Airport in Amsterdam, Netherlands. O si Roque po ay suspect in a qualified human trafficking case linked to Pogo operations. At siya po ay expected to be flown either to Vienna, Austria, where other asylum seekers have been brought, or back to the Philippines to face charges. Ayan mga kababayan, sabi niya dati, hindi siya natatakot sa Interpol at hindi siya kayang arestuhin ng mga otoridad dyan po sa sa Amsterdam sapagkat siya po ay sabi nga niya high profile asylum seeker. So high profile daw siya na asylum seeker, kaya malabo na siya arestuhin at ibalik sa Pilipinas. Pero siya po yung nagkamali. So mali po ang pagkakaalam niya mga kababayan. Sapagkat ngayon po, base po sa report may nabasa ko sa Abante, ito nga po sa Billionaire News Channel, na siya po ay hawak na po ng otoridad. At nandun po sa Schiphol Airport, dyan po sa Amsterdam, dyan po sa the Netherlands. Ayan mga kababayan. So, aantayin ka namin dito, Harry Roque. Miss na miss ka na namin. Nako, marami nang nakakamiss sa'yo dito sa Pilipinas, Harry Roque. Basahin lang natin ilang comments bago tayo dumako. Meron pang isang meron pang breaking news dalawa pong breaking news tayo ngayon bring him home. Ayan, sabi. At pagdating po dito, welcome home. Ayan, mga kababayan. Ayan, ang daming nagdasal. Answered prayer po. O kasi, di ba humingi siya ng dasal? Di ba sabi niya, humingi po siya ng prayer sapagkat sabi niya lumiliit na ang kanyang daigdig. Dahil nga po yung kanyang passport ay nakansela at siya po ay may warrant of arrest. At meron din po siyang red notice sa Interpol. So talagang lumiit ang kanyang daigdig at talagang maliit na. Lalong-lalo na ngayon siya po ay hawak na ng mga otoridad. At siya po nga daw ay malamang ilipad sa Vienna, Austria, kung saan nandun po yung ilang mga asylum seekers o kaya back to the Philippines to face charges. Ay nangabangan natin pero sa tingin ko sa Pilipinas to. Kasi kapag ikaw ay hihingi ng asylum, pag-aaralan pa nila yan Pag-aaralan nila yan. At hindi basta-basta binibigay ang asylum. Lalong-lalo na kung ikaw ay merong human trafficking charges. Kasi sinasabi niya, kaya siya nag-apply ng asylum sapagkat siya ay politically persecuted. Diba? Pinipersecute siya politically dahil nga daw sa suporta niya kay Duterte. Kaya nga ayaw niya umalis dyan Alam niyo, ginagamit niya itong mga Duterte, itong si Duterte. Kasi sabi nga niya, kaya ako hinahabol ng Marcos government dahil sa pagsuporta ko kay Duterte. Kaya hindi siya umaalis dyan Kasi yun yung dahilan niya, si Duterte. Sinusuportahan ko si Duterte kaya ako pinag-iinitan ng Marcos government. Pero hindi, pag nakita ng nag-approve ng asylum na ikaw ay merong human trafficking charge at ikaw ay merong krimen na kinaharap dahil nga sa involvement mo sa Pogo, ibang usapan 'yan. So malabo yung asylum na 'yan. Kaya sa tingin ko, welcome back to the Philippines at inintay ka na ni Diego. Nako, magdala ka na ng pampadulas. Yari ka kay Diego.
Ito, natupad na po kaagad ang inihingi mong dasal. Antay-antay po sa wish ni Miss Cara David. O yan. Ano ba kasi wish ni Cara David? Sabi niya, sana mamatay na lahat ng korap. Ito naman, merong video please or it didn't happen. So meron naman daw na hindi pa naniniwala. Kasi nga wala daw video. Gusto nila ng video. Gusto mo? Bigyan kita video AI. So it's about time. Salamat sa Diyos. Gumana ang mga panalangin. Humingi kasi ng panalangin eh. Yung mga tao, pinanalangin ka na sana mahuli ka na kasi ang tagal-tagal mo na nagtatago. Yan tuloy. O dinatupad yung panalangin nila. Sabi mo kasi pagdasal ka eh. O di pinagdasal ka. Kaso ang pinagdasal nila na sana mahuli ka na at mapanagot ka sa mga ginawa mo dito sa Pilipinas. O di sinagot yung prayers nila. Naku, kawawang Harry Roque. So yun, abangan natin ito po ay tawag dito developing news mga kababayan. Abangan po natin ang mga susunod pang updates tungkol kay Harry Roque. So ito mga kababayan dagdag ko na rin. Nagsalita po si Majority Leader Sandro Marcos tungkol dito sa sinabi ni Saldico. Ito mga kababayan, basahin natin Sabi po ni Majority Leader Sandro Marcos, anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statements from the newly crowned champion. Newly crowned champion na pala to ng mga DDS kabal. Ito si former Congressman Saldico are frankly as fantastical as they are false. Ayan, matindi yung banat ni Sandro I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility. Ewan ko ba kung bakit pinaniniwalaan ito ng mga DDS? Gusto nila yun eh. Kahit walang kredibilidad, bilib sila. Whose vested interest are to release these videos to destabilize the government? This is someone who our kababayans know to be the architect of this mess, yet continues to insult the intelligence by saying wala siyang nakuha. Kalokohan talaga yon. Yung sinasabi niya na wala siya nakuha. Pero mo, nagpakahirap ka. Bumili ka ng sandamukal na maleta. Naglagay ka ng pera doon. Tapos wala ka nakuha. Napaka-imposible. Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in hope of escaping his own legal troubles. Gusto niya nga pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. In fact, the Intel suggests, ayon po sa Intel, he already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. So, ayon daw po sa intelligence mga kababayan, ito raw si Saldico ay meron ng usapan, meron ng deal doon sa mga magbe-benefit doon sa ginagawa ni Saldico. Anong ibig sabihin magbe-benefit? Kapag si Presidente Marcos po ay bumaba sa pwesto o mapababa sa pwesto, meron pong papalit. So, yun po yung magbe-benefit sa ginagawa ni Saldico. So, etong si Saldico ay nakipag-deal na doon sa magbe-benefit, doon sa ipapalit nila kung sakali man na itong si Presidente Bongbong Marcos ay mapaalis sa pwesto. So, yun po yung base sa intelligence. So, talagang destabilization to mga kababayan. Destabilization na talaga itong ginagawa nila. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Saldico was removed as appropriations chairman because members caught wind of his insatiable greed and corruption. Not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpapabudol o huwag po tayong magpabudol sa kanya. Hindi ito revelasyon yung ginawa ni Saldico. Yun po ay destabilisasyon. Alright, so yan po yung statement ni Sandro Marcos at sinasabi na itong si Saldico ay
nakipag na sa buwatan o meron na siyang deal, meron na silang usapan doon sa makikinabang kung sakali man na itong ating presidente ay mapatalsik sa pwesto. Para ano? Para makatakas siya sa kanyang kinasasangkutang anomalya. Kasi ayon kay Sandro Marcos, ang pinakapuno talaga, ang pinaka-mastermind ay itong si Saldico. At ngayon kung sino-sino tinuturo niya, kung ano-ano sinasabi niya sa mga video niya na ayaw naman niya magpakita at pumunta dito sa Pilipinas at dito siya magayag under oath, pero patuloy niyang ginagawa yung kanyang video, yung series ng videos na ito po ay pawang kasinungalingan. Ayan po sinasabi ni Majority Leader Sandro Marcos. So yan, yan po sapagkat kung napanood po niyo yung video, talagang tinuturo ni Saldico itong si Sandro Marcos. Kaya ito. Sabi uli, basahin natin yung last statement ni Sandro Marcos. Wag po tayong magpabudol sa kanya. Okay, ito. Sa akin mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Wag po tayong magpapabudol sa kanya. Hindi ito rebelasyon, ito po ay destabilisasyon. Alright, so, ayan mga kababayan yung statement ni Sandro Marcos. At ito naman, si Harry Roque, abangan po natin yung development ng balita. Kung ano po na ang nangyari dito kay Harry Roque. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.